Ipapakita ko sa inyo ngayon kung kailan magkakaroon ka ng pagkalito sa paggamit ng PEMDAS rule o yung pattern ng PEMDAS sa order of operation sa math. Sabi nga, in every rule, there is an exception. Halimbawa, bawal kang umabsent sa school sa pagpasok. Pero may mga pagkakataon, pwede ka rin naman umabsent, lalo na kung masama ang pakiramdam mo, lalo na kung, diba, if you are not feeling well. So, nai-excuse ka. Kaya sabi, in every rule, there is an exception. Dito natin ngayon ipakikita yung paggamit ng PEMDAS. Merong mga exception. Halimbawa, kung gagawin mo ito at susundin mo yung PEMDAS pattern, ang uunahin mo daw yung nasa loob ng parenthesis. So, kopyahin muna natin ito, 3, tapos yung nasa loob ng parenthesis, ano mangyayari? 3 minus 1 equals 2. Yan ang mangyayari. Sa PEMDAS, ano ba yung pagkasunod-sunod? Una, parenthesis, na nakalagay dyan, exponent. Susunod sa exponent, multiplication. O di dapat pala unahin ang multiplication. Diba? Una ang multiplication sa division. Ito, diba? Division, multiplication. Kaya kung susundin mo ang PEMDAS, ay maaaring magkamali ka na unahin ito. Diba? Pag inuna mo yan, ang 3 times 2, mangyayari 12 divided by yung 3 times 2, 6. Ano ngayon ang ibibigay sa yung sagot niyan? Finally, magkakaroon ka ng 12 divided by 6 equals to 2. Doon ka na ngayon magkakamali. Diba? Magkakamali ka. Yung sagot na ito, yung evaluation mo na to ay wrong. Hindi dapat. Okay? Pero sinunod mo ang PEMDAS. Inuna mo yung multiplication. Okay? So, ipakita natin ang tama. Dito tayo sa tama. Ayan. So, isulat uli natin. 12 divided by 3 times 3 minus 1. Ayan. 12 divided by 3, unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. What is 3 minus 1? Okay, alam natin na yan ay 2. Ngayon, susunod. Dito na tayo mag-decide which is which. Diba? Anong dapat unahin? Division o multiplication? Ang uunahin pa rin natin, multiplication. Pero, hindi ito yung imumultiply natin gaya ng ginawa natin dito. Dapat ang imultiply natin ay yung 12 at saka yung 2. Yan, yun ang pagkakaiba. Yan ang mas tamang gawin. Ang i-multiply mo yung 12 tsaka 2, hindi yung 3 tsaka 2. Bakit? Kasi, maaari nating malabag yung rules ng fraction o multiplication ng fraction sa whole number. Kung isusulat kasi natin ito sa fraction, di ba, yung 12 divided by 3, ang itsura niyan ay 12 over 3. Di ba? 12 divided by 3. Tapos, imumultiply mo raw siya dito sa 2. Di ba? Nakita nyo? Ang reason bakit yung 12 ang dapat i-multiply doon, hindi yung 3. Kasi, nagmumultiply tayo ng fraction kung ating papalitan yung forma niyan, yung 12 divided by 3 na nakaganyan, gagawin natin 12 over 3, which is the same. Pareho naman ang meaning nun. Okay? 12 divided by 3 din. Kaya lang, yung 12 ang dapat i-multiply sa 2. Ayan. 12 times 2, pag minultiply mo na yan, yung 12 times 2 ay magiging 24. Saka ka ngayon mag-divided by 3. So, ano na ngayon ang magiging final answer mo?
12 divided by 3 is equal to 8. Yan. Yan ngayon ang magiging final answer mo. Yan ang mas tamang gawin. Diba? Yan ang mas tamang gawin. Okay? Sana, ingatan ninyo ang paggamit ng PEMDAS rules. Lagi natin pagsanayan upang tayo'y maging mahusay. Tandaan, kailanman, kung hindi ka handang magsanay, hinding-hindi ka magiging mahusay.